Maligayang pagdating sa Kasaysayan Vibe kung saan natin hinuhukay ang mga pinakamalalim at pinakamasalimuot na kabanata ng nakaraan. Ako ang inyong resident historian at ngayong araw susuriin natin ang isa sa mga pinakakakaibang kwento sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pag-uusapan natin ang isang bansang gumawa ng tila imposibleng hakbang, ang Thailand. Nakipagkamay sila sa imperyo ng Hapon, pinahintulutan ang mga tropang Hapones na dumaan sa kanilang teritoryo. Formal na nagdeklara ng digmaan laban sa dakilang Britanya at Estados Unidos at nakinabang pa nga sa pamamagitan ng pagkuha ng mga nawalang teritoryo dahil sa bagong kaayusang dinala ng mga Hapones. Sa papel, sila ay malinaw na kaalyado ng Axis powers, subalit mayroong isang malaking palaisipan na nag-iiwan ng katanungan sa maraming iskolar. Ang palaisipang ito ay lumitaw matapos ang taong 1945 nang gumuho ang puwersa ng Axis at sumuko ang Hapon. Ang Thailand ay hindi dumanas ng matinding parusa na karaniwang iginagawad sa isang natalong bansa. Hindi sila hinati-hati tulad ng Alemanya. Hindi sila sinakop ng matagal na panahon tulad ng Hapon. Hindi ibinagsak at binura ang kanilang buong sistema ng pamahalaan. At higit sa lahat, hindi sila naging pandaigdigang simbolo ng pagkakasala sa digmaan. Papaano nangyari na ang isang bansang formal na sumapi sa kalaban ay nakatakas sa poot ng mga nagwaging alyado? Ang Thailand ba ay tunay na tapat na kaalyado ng Hapon o isa lamang maliit na bansa na naglalaro ng isang mapanganib na laro ng kaligtasan sa gitna ng pagbabanggaan ng mga naglalakihang imperyo? Upang maunawaan ang komplikadong geopolitikang ito, kailangan nating bumalik sa isang umaga na puno ng kaguluhan noong Disyembre 1941. Habang ang buong mundo ay nabigla at nayanig sa pataksil na pag-atake ng Hapon sa Pearl Harbor sa Hawaii, isang magkakasabay at malawakang opensiba rin ang inilunsad ng militar ng Hapon patungo sa timog ng Asya. Ang estratehikong layunin ng Tokyo ay napakalinaw. Kailangan nilang makontrol ang mayamang likas na yaman ng Malaya, ang hindi mapapasok na kuta ng Singapore at ang mahalagang ruta sa Burma upang tuluyang maputol ang supply at durugin ng impluensya ng Imperyong Briton sa rehiyon. Ang pag-atake na ito ay isang napakalaking sugal na naglalayong baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ngunit upang maisakatuparan ang dambuhalang planong militar na ito, ang mapa ng militar ng Tokyo ay nagtuturo sa isang napakalinaw at hindi maiwasang daanan. Upang makarating ang mga tropang Hapones sa Malaya at Burma ng mabilis at epektibo, kinailangan nilang dumaan sa kalupaan ng Thailand. Ang heograpiya ng Thailand ang naging pinakamalaking sumpa nito noong panahong iyon. Matatagpuan sa mismong puso ng mainland Southeast Asia, ang kaharian ay naging isang kritikal na tulay. Walang ibang alternatibong ruta na kasing epesyente para sa mga general ng Hapon. Ang kapalaran ng Thailand ay nakatali sa kanyang lokasyon sa mapa, isang lokasyon na bigla naging sentro ng pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa panahong ito, ang Thailand na kilala rin noon bilang Siam ay hindi isang malakas na pandaigdigang kapangyarihan na kayang tumayo ng buong tapang laban sa nagbabadyang bagyo ng digmaan. Sila ay naiipit sa isang napakahirap na sitwasyon. Sa isang banda, nariyan ang agresibo at walang awang ambisyong militar ng Tokyo na naghahanap ng pananakop. Sa kabilang banda, napapaligiran sila ng mga matatag na sistema ng kolonya ng Britanya sa kanluran at timog at ng Pransya sa silangan. Ang Thailand ay isang maliit at malayang isla sa gitna ng dagat ng kolonyalismo at ngayon ay nahaharap sa isang tsunami na nagmumula sa hilaga. Ang kanilang pangunahing layunin sa loob ng maraming dekada ay ang mapanatili ang kanilang soberanya. Isang layunin na ngayon ay nasa bingit ng pagkawasak nang magsimulang dumaong at sumalakay ang mga tropang Hapones sa maraming estratehikong baybayin at hangganan ng Thailand. Hindi agad sumuko ang mga Thai. Mayroong naging agarang paglaban mula sa militar ng Thailand, mga pulis at maging ng mga sibilyan na nagtangkang ipagtanggol ang kanilang inang bayan. Nagkaroon ng madugong palitan ng putok. Subalit ang pisikal na paglaban na ito ay hindi nagtagal. Mabilis na napagtanto ng pamahalaan sa Bangkok ang malamig at malupit na katotohanan. Kung ipagpapatuloy nila ang pakikipaglaban hanggang sa kahuli-huli ang sundalo laban sa isang higit na malakas, mas moderno at mas malaking puwersa, ang Thailand ay maaring madurog at tuluyang mabura sa mapa sa loob lamang ng ilang araw. Ang paglaban ay mangangahulugan ng pagpapatiwakal ng buong bansa kapag ang isang maliit na bansa ay inilagay sa isang posisyon kung saan ang tanging pagpipilian ay sa pagitan ng lumaban upang mamatay ng may dangal at makipagkompromiso upang manatiling buhay.
Ang kasaysayan ay madalas na hindi nagiging kasing linis at kasing ganda ng mga nakasulat sa mga aklat aralin. Ang kaligtasan ng isang nasyon ay madalas na nangangailangan ng mga desisyong moral na malabo at mapait. Napilitan ng pamunuan ng Thailand na lunukin ang kanilang pagmamalaki at gumawa ng isang hakbang na sa paningin ng iba ay pagtataksil, ngunit para sa kanila ay ang tanging lohikal na paraan upang maprotektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa walang awang pagpatay at ang kanilang bansa mula sa ganap na pagkawasak. Ang pamahalaan na pinamumunuan ng punong ministro at Field Marshal na si Plai Phibun Songkhram, na mas kilala sa kasaysayan bilang Phibun, ay mabilis na huminto sa paglaban at pinili ang landas ng pakikipagtulungan sa Hapon. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang unang pag-atake, nagutos siya ng tigil putukan, ngunit ang pagsusuri sa karakter ni Phibun ay hindi dapat magtapos sa pagsasabing siya ay isa lamang pinunong napilitan o isang duwag. Ang katotohanan ay mas komplikado. Si Phibun ay isang masigasig na nasyonalista. Siya ay may malalim na pagnanasa na i-modernize ang Thailand, palakasin ang militar nito, at baguhin ang imahe ng bansa mula sa isang mahinang kaharian tungo sa isang nangingibabaw na kapangyarihan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Bukod sa kanyang mga ambisyong nasyonalista, si Phibun at ang marami sa kanyang mga taga-suporta ay nagdadala ng malalim na sentimiento at hinanakit laban sa mga pangyariang kanluranin. Hindi nila nakalimutan ang kasaysayan kung saan ang mga imperyo ng Britanya at Pransya ay gumamit ng gunboat diplomacy upang puwersahin ang lumang Siam na isuko ang malalaking bahagi ng kanilang teritoryo sa Laos, Cambodia at Malaya noong ika-19 at simula ng ika-12 siglo. Sa paningin ni Phibun, ang mga kanluranin ang tunay na mga mangangamkam na nagpaliit sa sakop ng kanilang kaharian. Kaya naman ang pagdating ng mga Hapones, bagamat isang banta, ay nagdala rin ng kakaibang pagkakataon upang makaganti sa mga lumang kaaway na ito. Para kay Phibun, ang imperyo ng Hapon ay sabay na isang nakamamatay na panganib at isang ginintuang pagkakataon. Kung mananalo ang Hapon sa digmaang ito, ang mahigpit na pagkakahawak at kaayusan ng kolonyalismo ng Britanya at Pransya sa Asya ay tuluyang guguho. At kung ang kolonyal na kaayusang iyon ay masisira, makikita ng Thailand ang perpektong pagkakataon upang bawiin ang mga nawalang teritoryo na matagal na nilang inaasam na maibalik. Nakita ng pamahalaan sa Bangkok ang pananakop ng Hapon bilang isang paraan upang isulong ang kanilang sariling patakarang panlabas ng Panthaiism, ang pag-iisa ng lahat ng mga taong nagsasalita ng wikaing Thai sa ilalim ng iisang malakas na bansa. Ito ang puntong nagpapabigat at nagpapasalimuot sa buong salaysay ng kasaysayan. Ang Thailand ay hindi lamang basta yumuko at sumuko sa Hapon upang manatiling buhay. Isang malaking bahagi ng liderato ng Thai ang tapat na naniwala na maaari nilang manipulahin at samantalahin ang lakas militar ng Hapon upang paglingkuran ang kanilang sariling pambansang ambisyon. Ito ay isang kasunduan na nakabatay sa magkaparehong interes, hindi sa pagkakaibigan. Kailangan ng Tokyo ang malayang daanan, mga ligtas na base militar, mga supply ng pagkain, at pangkalahatang kooperasyon upang masuportahan ang kanilang mga kampanya sa kalapit na bansa. Ito ang presyong handang bayaran ng Thailand. Sa kabilang banda, ang nais ng Bangkok ay napaka-praktikal. Ang mapanatili ang kanilang formal na soberanya, panatilihing buo ang kanilang burokrasya at makinarya ng Estado na hindi pinakikialaman ng mga banyaga, at higit sa lahat, kung papalarin, ay makakuha ng dagdag na mga teritoryo. Ang dalawang panig ay nagkamay sa isang pampulitikang kasal kung saan ang parehong partido ay hindi tunay na nagtitiwala sa isa't isa, palaging naghihinala sa mga motibo ng bawat isa, ngunit kapwa nakikita na mayroon silang malaking pakinabang sa kasalukuyang sitwasyon. Ito ay isang alyansang nabuo sa apoy ng pangangailangan, hindi sa alab ng pagkakaisa. Ang rurok ng pakikipagtulungang ito ay naganap noong ika-25 ng Enero 1942. Sa araw na ito, formal at opisyal na nagdeklara ng digmaan ng Thailand laban sa dakilang Britanya at Estados Unidos. Kung titingnan lamang natin ang nag-iisang kaganapang ito, ang kwento ay tila napakalinaw at sarado na. Pinili ng Thailand na tumayo sa panig ng Axis, nakipag-alyansa sa Hapon, kinalaban ang puwersa ng mga alyado, at dahil dito, pagkatapos ng digmaan ay dapat na tratuhin at husgahan bilang isang bansang natalo sa digmaan. Ang isang deklarasyon ng digmaan ay isang seryosong hakbang sa internasyonal na batas, isang hakbang na may mabibigat na kahihinatnan. Ngunit dito mismo, sa eksaktong sandaling ito, ang kasaysayan ay nagbubukas ng isang napakaliit ngunit kritikal na puwang, isang butas na kalaunan ay magiging daan sa kaligtasan ng Thailand.
Ang reaksyon ng mga aliado sa deklarasyon ng digmaan ng Thailand ay hindi magkapareho. Para sa mga Briton na mga kolonya ay direktang sinalakay sa tulo ng Thailand, itinuring nila ang Bangkok bilang isang tunay at lehitimong kaaway na dapat parusahan. Subalit ang Estados Unidos, sa kabilang dako ay hindi tinanggap at hindi tinrato ang Thailand sa parehong agresibong pamamaraan. Ang pagkakaibang ito sa pananaw ng dalawang pangunahing puwersa ng aliado ay magiging susi sa kapalaran ng bansa. Ang dahilan ng kakaibang posisyon ng Amerika ay nakasalalay sa isang napaka-espesyal at matapang na individual, si Seni Pramod, ang embahador ng Thailand sa Washington, D.C. noong mga panahong iyon. Nang ipadala ng pamahalaan ni Phibun sa Bangkok ang opisyal na dokumento ng deklarasyon ng digmaan sa embahada sa Washington upang iabot sa gobyerno ng Amerika, gumawa si Seni ng isang hakbang na hindi inaasahan ng sinuman. Sa halip na sundin ang utos ng kanyang punong ministro, itinago niya ang dokumento. Hindi niya kailanman isinumite ang formal na deklarasyon ng digmaan kay Secretary of State Cordell Hull ng Amerika. Sa madaling salita, sa larangan ng politika at diplomasya, tahasang tumanggi si Seni Pramod na kumatawan at suportahan ang patakarang makahapon ng pamahalaan sa Bangkok. Ikinatwiran niya na ang deklarasyon ng digmaan ay labag sa kalooban ng mga mamamayang Thai at na ito ay ginawa lamang dahil sa pamimilit at pananakot ng militar ng Hapon. Ang matapang na pagsuway na ito ni Seni ay hindi lamang huminto sa isang diplomatikong pagtanggi. Sa halip, ito ang naging mitsa ng isang mas malaking kilusan. Ginamit niya ang kanyang posisyon at impluwensya sa Amerika upang tipunin ang mga Thai na nasa labas ng bansa upang labanan ang pananakop ng Hapon. Si Seni Pramod ay naging isa sa mga pinakamahalagang mukha at tagapagtatag ng kilusang Free Thai o Seri Thai. Ito ay isang lihim na network ng mga makabayang Thai na nakatuon sa paglaban sa mga Hapones at pagbawi sa kalayaan ng kanilang bansa. Ang kilusang ito ay hindi nag-iisa. Sila ay kumilos ng palihim sa ilalim ng lupa at unti-unting nakatanggap ng mahalagang suporta, pagsasanay at pondo mula sa mga ahensya ng paniktik ng mga aliado, partikular ang Office of Strategic Services o OSS ng Amerika at ang Force 136 ng Britanya. Ang pagkakatatag ng Seri Thai ang magbabago sa paningin ng mundo sa Thailand. Ang lihim na kilusang ito, ang Seri Thai, ang magsisilbing pinakamahalagang lifesaver o salbabida ng Thailand pagkatapos ng mapaminsalang digmaan. Ito ang magiging pangunahing ebidensya na gagamitin ng mga diplomatikong Thai upang patunayan na ang buong bansa ay hindi nagkaisa sa pagsuporta sa pasistang pananakop. Habang ang pamahalaan ni Phibun sa ibabaw ay lantarang nakikipagtulungan at nag-aambag sa war effort ng Hapon, mayroong isang ganap na magkaibang network na patuloy na gumagalaw at nag-oorganisa sa loob at labas ng Thailand, tahimik na nakikipagtulungan sa mga puwersa ng aliado upang isabotahe ang mga operasyon ng kaaway. Kung sa Amerika ay mayroong isang Seni Pramod na lumalaban ng hayagan sa larangan ng diplomasya, sa loob mismo ng Thailand ay mayroong isa pang napakahalagang figura, si Pridi Banumyong. Si Pridi ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Siya ay isang maimpluwensyang politiko, isang intelektual na naging utak ng revolusyon noong 1932 at nagsilbi bilang isang rehente para sa Batang Hari. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon sa loob mismo ng makinarya ng Estado na kaalyado ng Hapon, lihim siya nakipag-ugnayan at naging pinuno ng kilusang anti-Hapones sa loob ng bansa. Ang kanyang posisyon ay nagbigay sa kanya ng natatanging kakayahan na protektahan ang mga operatiba ng alyado. Ang network ng Seri Thai ay nagsagawa ng mga mapanganib ngunit mahahalagang misyon. Patuloy silang nangolekta ng mga estratehikong impormasyon tungkol sa paggalaw ng mga tropang Hapones, nagbigay ng mahalagang suporta sa paniktik na nakatulong sa mga pagbomba ng mga eroplano ng alyado, naghanda ng mga lihim na base para sa posibleng pag-aalsa, at higit sa lahat, nagpadala ng isang napakalinaw na mensaheng pampolitika sa buong mundo. Ang Thailand ay hindi ganap na sumasalamin sa Hapon. Hindi lahat ng mga Thai ay bulag na sumusunod sa mga patakaran ni Phibun. Sa kaibuturan ng bansang ito, mayroong isang malakas at matapang na agos ng paglaban sa pananakop ng mga dayuhan. Subukan nating ilarawan ang sitwasyon ng Thailand noong mga panahong iyon sa pamamagitan ng isang talinghaga. Isipin ang Thailand bilang isang maliit na bangka na naiipit at hinihila ng dalawang malalakas at magkasalungat na agos ng tubig sa gitna ng isang bagyo. Sa ibabaw ng tubig, lantaran at buong pagmamalaking iwinawagayway ng pamahalaan ni Phibun ang bandila ng pakikipagtulungan sa Hapon upang maiwasang palubugin ng malalaking alon ng militar ng Tokyo. Ito ang estratehiya ng kaligtasan sa ibabaw. Ngunit sa ilalim ng bangka nakatago sa paningin ng kalaban,
May isang grupo ng mga tao na tahimik at desperadong nagtatali ng isang matibay na lubid patungo sa mga alyado. Ang mga taong ito sa ilalim ng bangka ay naghihintay lamang sa araw na magbago ang direksyon ng hangin at agos. Habang ang Hapon ay nananalo at nangingibabaw sa buong rehiyon ng Asya, ang Thailand ay walang ibang pagpipilian kundi ang mamuhay kasama ng Hapon at sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Subalit nang magsimulang matalo ang Hapon, nang magsimulang umatras ang kanilang mga puwersa, ang lihim na lubid na iyon na nakatali sa mga alyado ay biglang naging tanging daan palabas. Ito ang mekanismo ng pagtakas na maingat nilang inihanda mula pa nung simula ng digmaan, isang patunay ng kanilang malalim na pag-unawa sa galaw ng geopolitika. Mula sa taong 1943 pataas ang takbo ng digmaan ay unti-unti ngunit tiyak na nagbago. Ang malakas na makinarya ng digmaan ng Hapon ay nagsimulang mabalaho at makaranas ng mabibigat na pagkatalo sa maraming larangan ng digmaan sa Pasipiko at Asya. Ang lakas militar na minsan ay naghasik ng matinding takot sa buong Timog Silangang Asya ay nagsimulang magpakita ng malalaking bitak. Ang mga tagumpay ng mga alyado sa Midway, Guadalcanal at ang unti-unting pagbawi sa mga isla sa Pasipiko ay nagpadala ng malinaw na senyales na ang imperyo ng Hapon ay nasa bingit na ng pagbagsak. At ang pagbabagong ito sa pandaigdigang larangan ay mabilis na naramdaman sa Bangkok. Sa kabisera ng Thailand, kasabay ng paghina ng Hapon, ang kapangyarihan at impluwensya ni Phibun ay nagsimula ring humina. Ang mga politiko at mamamayan na hindi kailanman sumang-ayon sa patakarang makahapon at ang mga taong ayaw na makitang mamatay ang Thailand kasama ng lumulubog na barko ng imperyo ng Hapon ay nagsimulang makahanap ng mas malaking espasyo upang kumilos ng mas malaya. Sa taong 1944, naganap ang isang kritikal na pampulitikang pagbabago. Napilitang magbitiw at nawalan ng kapangyarihan si Phibun matapos matalo sa isang botohan sa parlamento. Ang pagbagsak ni Phibun ay hindi lamang isang simpleng pagbabago ng pamunuan sa loob ng bansa. Ito ay isang napakalinaw na senyales na sadyang ipinadala sa mga puwersa ng alyado. Ipinakita nito na ang pamahalaan ng Thailand ay aktibong sinusubukan na ihiwalay ang kanilang sarili mula sa madilim na anino ng Tokyo bago pa mahuli ang lahat. Pinalitan si Phibun ng isang pamahalaan na mas bukas sa pakikipag-ugnayan sa Seritai at sa mga alyado. Ito ay isang kalkuladong hakbang pampulitika na idinisenyo upang ihanda ang bansa para sa nalalapit na pagkatalo ng Hapon at upang tiyakin na kapag dumating ang araw ng paghuhukom, mayroon silang mga kaibigan sa kabilang panig na magtatanggol sa kanilang kaso. Nang tuluyang sumuko ang Hapon noong Agosto 1945 matapos ang pagbagsak ng mga bomba atomika, ang Thailand ay agad na pumasok sa isang panibago at mas mahirang na labanan. Isang labanang diplomatiko upang muling tukuyin at ipagtanggol ang kanilang pambansang pagkakakilanlan sa harap ng mga nagwaging bansa. Ang tanong na magdedetermina kung mabubuhay o mamatay ang nasyon ay ito: paano itatala ng kasaysayan ng Thailand? Sila ba ay ituturing bilang isang tapat na kaalyado at kasabwat ng Hapon na dapat parusahan? O bilang isang bansang biktima na pinilit lamang ngunit mayroong aktibong puwersang lumaban mula sa loob? Kung ang sagot ng komunidad ng internasyonal ay ang unang opsyon, ang Thailand ay haharap sa isang hindi mailalarawang sakuna. Ang Britanya ay may sapat at malakas na dahilan upang humingi ng napakalaking bayad pinsala sa digmaan dahil sa mga pinsalang natamo ng kanilang mga kolonya at ng kanilang prestihiyo. Ang ibang mga bansa na naapektuhan ng digmaan ay maaaring humingi ng matinding paghihiganti, maaaring mawalan ng soberanya ang Thailand, masira ang kanilang pambansang reputasyon sa loob ng maraming dekada, at higit sa lahat, maaari silang mahulog sa isang sitwasyon kung saan sila ay direktang kokontrolin at pamamahalaan ng mga dayuhang kapangyarihan pagkatapos ng digmaan. Ngunit kung ang mga nagwaging bansa ay maniniwala sa pangalawang kwento na sila ay biktima at may lihim na kilusang lumaban ng Thailand, ay may malaking pagkakataong makatakas sa ganap na pagkawasak. At gaya ng inaasahan, ginamit ng mga Thai ang lahat ng kanilang husay sa diplomasya upang ikuwento at ipaglaban ang pangalawang salaysay. Paulit-ulit nilang iginit at ipinaliwanag sa mga internasyonal na forum na ang formal na deklarasyon ng digmaan laban sa mga alyado ay isang ilegal na aksyon na ginawa ng rehimeng Phibun sa ilalim ng matinding pamimilit ng mga baril at bayoneta ng militar ng Hapon, at hindi ito sumasalamin sa tunay na kagustuhan ng mga taong Thai. Upang palakasin ang kanilang argumento, binigyang diin at ipinagmalaki nila ang mahalagang papel na ginampanan ng Seritai. Nagpakita sila ng mga konkretong ebidensya na may mga matatapang na Thai na nagsugal ng kanilang buhay upang tulungan ang mga alyado mula sa loob ng bansa. Ipinakita nila ang mga nasave na piloto ng alyado, ang mga naihatid na intelligence report at ang mga napigilang operasyon ng Hapon.
And higit na mahalaga, sa isang masterstroke ng diplomasya, sinamantala at ginamit ng Thailand ang lumalaking pagkakaiba sa pananaw, estratehiya at interes sa pagitan ng dalawang pinakamalaking puwersa ng alyado, ang Britanya at ang Estados Unidos. Para sa Britanya, ang Thailand ay nanatiling isang malaking problema na mahirap patawarin. Mula sa pananaw ng London, ang mga aksyon ng Thailand ay isang direktang pagkakanulo. Tinulungan nila ang Hapon na magbukas ng daan pababa patungong Malaya na nagresulta sa pagbagsak ng Singapore ang itinuturing na hindi magagaping kuta ng Imperyong Briton at labis na nagbanta sa kanilang mga kolonyal na interes sa buong Timog Silangang Asya. Dahil dito, ang mga Briton ay nagnanais ng isang malinaw at mabigat na parusa. Gusto nilang pagbayarin ng Thailand sa pamamagitan ng malalaking reparasyon at posibleng pagpapaliit ng kanilang hukbong sandatahan. Ngunit ang Estados Unidos ay tumingin sa buong sitwasyon gamit ang isang ganap na magkaibang lente. Wala silang mga kolonya sa mainland Southeast Asia na kailangang bawiin. At hindi nila nais na pagkatapos ng madugong digmaan ay simpleng ibalik ang lumang, hindi pantay na kaayusan ng kolonyalismong Europeo. Bukod pa rito, ayaw ng Washington na itulak ang Thailand sa isang malalim na krisis pang-ekonomiya at kaguluhan sa politika sa pamamagitan ng matitinding parusa. Ito ay lalong totoo dahil ang rehiyon ng Timog Silangang Asya ay nagsisimula ng maging isang napakahalagang sentro sa panibagong chessboard ng pandaigdigang politika. Ito ang napakalamig at pragmatikong katotohanan ng kasaysayan. Pagkatapos ng isang malaking digmaan, ang konsepto ng katarungan ay halos hindi kailanman naglalakad ng mag-isa. Ang katarungan ay palaging nakatali, sumusunod at naiimpluwensyahan ng mga pambansang interes ng mga nagwagi. Kung ang Thailand ay isa lamang ordinaryong bansa na walang estratehikong halaga, malamang na sila ay pinatawan ng mas malupit at mapangwasak na parusa. Subalit ang pisikal na lokasyon ng Thailand ay napakahalaga. Matatagpuan sila sa sangangdaan sa pagitan ng French Indochina, British Burma, Malaya at nagsisilbing pangunahing ruta na nag-uugnay sa kalupaan ng Timog Silangang Asya patungo sa karagatan. Ang isang matatag, malakas at kaalyadong Thailand ay mas kapaki-pakinabang para sa mga kanluraning kapangyarihan kaysa sa isang Thailand na pinaparusahan hanggang sa tuluyang bumagsak. Dagdag pa rito, ang mundo pagkatapos ng 1945 ay hindi tunay na nakaranas ng kapayapaan. Sa halip, ito ay mabilis na pumasok sa isang bagong panahon ng matinding tensyon, ang Cold War. Ang ideolohiya ng komunismo ay nagsimulang kumalat ng mabilis tulad ng apoy sa Asya. Ang China ay nahulog sa isang madugong digmaang sibil na nagresulta sa pagbabago ng rehimen. Ang Indochina, partikular ang Vietnam, ay naging isang mainit na sentro ng labanan. Ang Burma ay nakaranas ng matinding kawalang tatag sa politika. Ang Malaya ay nahaharap sa isang armadong pag-aalsa ng mga komunistang gerilya. Sa gitna ng magulong senaryong ito, desperadong kailangan ng Estados Unidos at ng mga kanluraning bansa ang isang matatag at mapagkakatiwalaang bloke sa Timog Silangang Asya upang pigilan ang pagkalat ng komunismo, ang tinatawag na domino theory. Mas kailangan nila ang isang Thailand na kayang tumayo sa sarili nitong mga paa upang maging isang balwarte laban sa komunismo, kaysa sa isang Thailand na pinahiya, pinadapa at nag-iwan ng isang malaking vacuum sa kapangyarihan na madaling samantalahin ng kalaban. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nangangahulugan na ang Thailand ay ganap na walang sala at hindi pinagbayad ng anuman. Mayroon pa ring presyo na kailangang bayaran ng Bangkok. Ang lahat ng mga teritoryong nakuha nila sa Laos, Cambodia at Malaya noong panahong malakas ang Hapon ay sapilitang ibinalik. Kinailangan nilang lumagda sa isang hiwalay na kasunduang pangkapayapaan sa Britanya na naglalaman ng mabibigat na kondisyon. Kailangan nilang tanggapin ang ilang partikular na obligasyong pang-ekonomiya, kabilang ang pagbibigay ng libreng supply ng bigas sa mga bansang napinsala ng digmaan bilang forma ng reparasyon. Ang kanilang reputasyon sa internasyonal na komunidad ay nagtamo rin ng malaking pinsala. Sa madaling salita, ang Thailand ay hindi lumabas mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na may hawak na tropeo ng isang nagwagi. Ngunit hindi rin sila tinrato na parang isang mapanganib at natalong kaaway na kailangang durugin hanggang sa alabok. Ang pinakamaganda at pinakakapana-panabik na bahagi ng kasaysayan ito ay nakasalalay sa malaking gray area o abong rehiyon na ito. Sila ay isang bansang sabay na nakipagtulungan sa Hapon at nagkaroon ng kilusang anti-Hapones. Sabay silang nagdeklara ng digmaan sa Britanya at Amerika, ngunit ang deklarasyon sa Amerika ay hindi kinilala sa ganap na paraan.
Nakinabang sila mula sa kaayusan na dinala ng digmaan. Ngunit sila rin ay naging sapat na mabilis at matalino upang kumalas at umiwas bago ito tuluyang gumuho. Kung ihahambing sa Hapon, ang pagkakaiba ay napakalinaw. Ang Hapon ang utak at sentro ng digmaan sa Asia-Pasipiko. Sila ang imperyong naglunsad ng malawakang pananakop at direktang nagdulot ng serye ng mga karumal-dumal na krimen sa digmaan. Hindi maaaring idahilan ng Hapon na sila ay pinilit lamang. Ang Hapon ang may hawak ng kutsilyo, samantala ang Thailand ay ang maliit na bansa na nasa landas ng taong may hawak ng kutsilyo, takot na masaksak, ngunit sinusubukan ding samantalahin ang sitwasyon. Ang mga aksyong ito ay hindi ginagawang malinis at walang bahid ng Thailand, ngunit ito ang nagligtas sa kanila mula sa pagkakahanay sa mga pangunahing salarin tulad ng Hapon at Alemanya. Ito ay isang napaka-espesyal na aral tungkol sa kapalaran at kaligtasan ng mga maliliit na bansa sa panahon ng pag-aaway ng mga imperyo. Minsan, ang mga bansang ito ay walang mga perpektong pagpipilian. Meron lamang silang mga pagpipilian na hindi gaanong masama. Kung tatayo sila sa maling pwesto, madudurog sila. Kung magiging masyadong malinaw ang kanilang posisyon, mawawalan sila ng daan paatras. Ang Thailand noong WW2 ay nabuhay sa mismong kabalintunang ito. Sa huli, ang nakatulong sa Thailand upang makatakas sa mabigat na sintensya ay hindi dahil sila ay ganap at moral na tama, kundi dahil sila ay sapat na nababaluktot at matalino upang hindi maging ang kaisa-isang mali sa paningin ng kasaysayan. Kaya kapag tinanong kung bakit hindi pinarusahan ng mabigat ang Thailand, ang sagot ay isang masalimuot na pinaghalong pamimilit ng militar, matalinong pampulitikang kalkulasyon, ang lihim na kilusang anti-Hapon, ang pragmatikong papel ng Amerika, at ang napakahalagang estratehikong halaga ng Thailand sa bagong kaayusan ng Asya pagkatapos ng 1945. Lumabas sila sa digmaan hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang dalubhasang nakaligtas. Ang kasaysayan ay hindi lamang isang simpleng kwento kung sino ang tama at kung sino ang mali. Kadalasan ang kasaysayan ay isang salaysay kung sino ang may sapat na dunong, diskarte at pagiging praktikal upang manatiling buhay matapos dumaan ang pinakamalakas na bagyo. Minsan, sa mundo ng geopolitika, ang pagiging praktikal ang tanging paraan upang ang isang malit na hayop ay mabuhay sa gitna ng mga nag-aaway na dambuhala. Kung naging kapana-panabik para sa inyo ang malalim na pagsusuring ito, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe sa Kasaysayan Vibe para sa higit pang mga video na nagbubunyag ng mga nakatagong katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Hanggang sa muli!